nga ba mababalanse ang pagbabayad sa utang at ang pagpanatili ng iyong lifestyle? For many of our Canadians in the US na may matinding problemang pinansyal, this could be a very hard question to answer. Alam natin na ang suliranin sa utang ay nagpapataw ng mabigat na dalahin, di lamang sa taong nagkakautang, kundi na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. And that's why we really need to study the right way para makaahon sa sitwasyong to. To that end, we're here with Rod Mercado of Financial Rescue LLC. Welcome back, Rod. Salamat, Tisha. Okay, Rod, papag-usapan natin ngayon yung tamang paraan kung paano mag-ahon galing sa utang. Ano ba yung ginagawa nating mali? Okay, ganito muna, no? Kapag ang isang tao wala masyadong maraming utang, ang kanyang kinikita buwan-buwan, napupunta yun sa tatlong bagay. Okay. Yung para sa tawag nating pondo para sa pag-iipon, no? Na para sa ating retirement o para sa mga pag-aaral ng ating mga anak. Okay. Yung pangalawa ay yung pag-iipon para dun sa ating gagamiting pagbayad ng utang. Okay. Pangatlo, yung tinatawag nating maintenance fund. Okay, so you have retirement, utang, and living expenses. Correct. Okay. Now, kapag ang isang tao napakaraming utang, nawawala yung una. Wala nang savings na napupunta sa retirement, wala nang savings na pupunta sa educational fund ng anak. Napupunta na lang doon sa pagbabayad ng utang at para doon sa day-to-day. Kaya lang, may problema pa rin at ito yung kasagutan doon sa tanong mo. Ang problema, nahihirapan pa rin silang balansehin yan. Kadalasan, yung pera na dapat ibayad o itabi para sa pagbabayad ng utang, nagagamit pa rin doon sa maintenance fund. You know why? Right. Why? Kasi hindi mapalitan yung lifestyle na kinagisnan nila. Okay, so it's about, parang, bakit kaya yun nangyayari? It's about the fact that hindi nila mabitawan yung dati nilang pamumuhay. So is that an ego thing or nahihiya lang siguro sila sa mga kaibigan nila or sa kapitbahay nila, nakita nila na dati tatlo yung kotse, ngayon isa na lang? Ano ba yung usual na dahilan? Ang kasagutan dyan, maaaring isa sa mga sinabi mo, no? Okay. One tama or yan. all? Oo, pwedeng lahat din nga yan, tama ka dyan. So, pero ganun pa man, kailangan mong ma-realize na kailangan mo ng isang radikal na pagbabago pagdating sa pag-ano mo ng iyong lifestyle, you know? So as a professional financial advisor, ano ba yung nangyayari sa mga taong ganyan na ayaw talagang umiba sa kanilang pamumuhay? Okay, kung sila ay nasa isang programa, kunyari, halimbawa ng isang debt settlement, no? At later on, hindi na sila makapagtabi ng pagbabayad, ng ipambabayad nila, mawawala sila sa programa, mas lalong magiging malaki ang problema nila. Pwede pa rin talaga silang makick out sa programa ninyo? Oo, kung di ka na nakakabayad, kasi siyempre, ang gagamitin namin pera para sa pag-negotiate ay manggagaling din sa'yo. Right. Kung di mo na to kaya, then mawawala ka sa programa namin. Wow. And does that affect the creditors na pag malaman nila na wala na pala kayo sa... Yeah, we don't really go out our way, no, para sabihin namin, wala na rito si Mr. X or whatever. Pero pag tumawag sila, hindi naman kami pedeng magsinungaling. Siyempre sabihin namin wala na siya sa aming programa. So to reiterate what you were saying, dating-dati pa sa mga lahat, actually in most of our episodes, no, the person who goes to you, kailangan talaga silang involved sa proseso. Hindi lang basta-basta na nag-enroll sila sa inyo, tapos na lahat ng mga problema nila. Yan, ang ganda, tumbok na tumbok mo. Hindi ko na uulitin. Okay, thank you. So para naman sa mga taong nandyan na ready na talaga, okay, handa na talaga silang umiba yung kanilang uri ng pamumuhay, they're ready to take responsibility, saan kayo mahanap? Okay, mga ka-nation, kayo ay pwede niyong tawagan. Handa po kami sagutin yung mga katanungan. Marami tayong consultants. Ito po yung telepono, 1-877-973-3287. Mishi, tatandaan mo bago matapos yung taon nung nakaraan, ano? Sabi ko, meron tayong gagawing draw. Yes, of para course. Sa mga ka-nation natin na nag-like sa Facebook namin. Correct. Ito ay paraan ng aming kumpanya ng pagpapasalamat para po sa inyo. Ganda naman ng Happy New Year gift niyo sa mga ka-nation natin. Isang iPad yan ngayon. Yan, nako. Sige, i-drawing na natin, ha? Okay, The Magic Tambiolo. At ang dami pa lang nag-like sa inyo sa Facebook, ha? Punong-puno marami. Grabe. Okay. Rod, pili ka. Ako ba? O, sige na. Sige. Pero ikaw babasa. Oo, sige. Malabo ang aking mata. Nako. Sige, tignan natin kung sino ang nanalo ng iPad 2. Congratulations to Domingo Lapid Jr. of Santa Monica, California. You are now the proud owner of an iPad 2. Nako, Rod, very exciting. Ano pangalan niya? Domingo po. Domingo. Domingo, congratulations sa iyo. Tatawagan ka namin, no?
para ma-claim mo tong iPad mo ng madaling panahon. Naku, like ko naman kita, Rod. Sayang, di ako nanalo. Well, anyway, Ka-Nation, as you can see, there's lots more fun adobo to come. Nandito lang kami. Diyan lang kayo.